Dahil usong-uso ngayon ang gardening, binisita namin ang naggagandahang hardin na panalo sa paningin. Hello plantitos at plantitas! Sagot na namin ang makulay na kwentuhang hitik sa bulaklak at halaman. I'm sure marami na ang nakakamiss sa Baguio, kaya ibibida ni Good News Girl Bea Binene ang isang flower farm sa Atok, Benguet. Feast your eyes on this 3-hectare farm na may 20 kinds of flowers. Ang ilan sa mga ito galing pang Japan. We're very lucky na binigyan kami ng Diyos ng ganitong klaseng view. So, right in front of you is Mount Pulag, no? It's the highest mountain in Luzon. And then, of course, on the side, we have Mount Timbak. It's the third highest mountain in Luzon. And we can see from here, 5 munisipyo po ng Benguet. We can see Itugon, Bukod, Kabayan, Bugyas, and of course, Atok. 2018 daw nang buksan nila sa publiko ang flower farm. January to April ang best time na pumunta rito dahil in full bloom ang mga bulaklak. Sagot na rin ng guide ang best poses para achieve ang Instagram-worthy shots. 1, 2. I love NBFF. No boyfriend forever. Hala! Joke lang po. Northern Blossom Flower Farm. Oo nga. Let's get to know the flowers! Ito naman po yung cabbage roses. Ito po yung nagpasikat dito sa Atok. So ito po yung naiwan ng mga bagyo. Pwedeng kainin din parang repolyo. Opo, edible po sila. Ito po galing sa Japan. Yung seeds po nila. Okay. So, tinanim po dito kung mag-survive, tapos nag-survive naman. Ay, survivor pala siya. Opo. Mas kilala raw ang cabbage rose bilang landscape plant kaysa gulay. Worth it yung pagbiyahe mo ng matagal, tsaka yung pagngatog mo sa lamig. Dahil hindi nyo siya usually nakikita. May mala-dragon din daw silang bulaklak dito, ang snapdragon. Kaya siya naging snapdragon kasi mukha siyang yung sa dragon dance ng Chinese. Ng mga Chinese. So, ganon-ganon siya kapag sumasayaw siya. Heto naman daw ang feather cabbage. Mas bukadkad, tsaka mas Hindi. pataas. Yung dahon po niya parang balahibo. Oo. Kaya siya natawag na feather cabbage naman. Very photogenic ang white and violet colors nito. Ang lavender na bulaklak na to, tinatawag na paper flower dahil mukha raw itong gawa sa papel. Naririnig niyo ba? Parang papel. Tapos ang maganda daw dito, kahit kunwari, i-display niyo siya, basta hindi siya malbabasa, pwede siyang tumagal ng 1 year. Kasi kapag brown lang yung stem niya daw, pero yung flowers niya hindi mag-iiba ng kulay. Kaya usually ginagamit din siya sa mga dried flower arrangements. Halata naman kung bakit ito tinawag na rice flower. Oh, hello there, sunflowers! May yellow and black centered varieties ito. Alam niyo ba ang sunflower, kung nasan yung sun, doon sila nakaharap? Tumatagal ng 1.5 to 2 hours ang tour. Gentle reminder lang mga kapuso, hindi pa ito muling binubuksan sa publiko dahil sa pandemya. Para sa mga plantito at plantita riyan, hintay-hintay lang hanggang sa magbukas ang turismo sa kanilang probinsya. Okay? Hindi naman magpapatalo riyan ang pambato ng South. Ano bang meron dyan sa Lukban, Quezon? Maybe! Ay, 9:36 na mga kapuso, ang sabi po nila, ito yung the best time na pumunta dito sa ganitong season. Ganda naman dito, oh. We are one of the first farm tourism site in Lukban, Quezon. No? We put up this farm, for the tourists to enjoy yung dating nakagawian ng mga tao na yung buhay bukid, yung simple farm living. Ang aming tinatanim mostly, ang tinatawag namin ay annual crops. Ito yung mga bulaklak na hindi tumatagal ng 1 taon. Tulad halimbawa ng sunflower, unang-una, doon kami nagsimula. Ang ginagawa po namin dito sa Bukit Amara, nag-identify kami ng mga binhi ng bulaklak na maaari nating ipakilala at i-grow dito sa Pilipinas. Hindi lamang po pang ganito, pang picture-picture, but also para din sa cut flower industry. For example, meron kami dito tulad ng mga ito, na celosia, na kala nila ordinaryo lang, but pwede pong gawing cut flower at pwedeng gawing bouquet tulad nito po para sa inyo po. Ayan, so di ba po? So ito yung ating mga klase ng bulaklak na gusto nating ipakilala. Wow! Yeah, makulay.
Ang ganda. Of course, may bayad siya, di ba, sir? Tama po, we May bayad. allow what we call cut and pay. Oh, for example, ito ganito kaganda, sir. How much is this? 150 po. Tsura. Oh, what kind of flower are these These po? are what we call celosia. No? Celosia lahat to, iba-ibang Yes, kulay iba't lang. ibang kulay huh? lang po. Celosia Naku. po siya. Oo, nakakawala to ng selos pag binigay sa ng jowa mo, di ba? Tama po. Okay. Actually, Miss May, ito ay hindi lavender, no? Naghahanap kasi kami ng variety na kamukha ng lavender na pwede nating i-grow dito sa Pilipinas. So, natagpuan namin itong blue sage o blue salvia. Wow, thank you, sir. Welcome po. Hala, maraming salamat Welcome po. Naku. Dito po tayo. Bukod sa mga bulaklak sa bukid, meron din silang potted varieties at hanging baskets. Perfect for picture taking. Para sa kaligtasan ng mga turista, hindi muna pinapayagan ang pamamasyal sa loob ng farm, mga kapuso. Pero kung nais mong bumili ng seeds, flowers, herbs, potting mix at iba pang planting needs, welcome kang bumili rito. Kung merong chika sina Bea at May, aba, syempre, hindi ako magpapahuli riyan. Guilty rin ako sa pagiging plantita. Yes, mga kapuso, welcome po sa aking backyard kung saan dahil sa enhanced community quarantine hindi kami pwedeng maglalabas. So ano ba yung mga pwedeng pagkaabalahan? Aba, isa po dyan ay ito. Pag-aalaga ng mga halaman dito sa likod bahay namin. Kaya naman, itutour ko kayo sa aking bakuran, mga kapuso. Meron kami ditong mga puno na may nanamunga. Meron kami ditong mga ornamental plants. Nariyan din ang aking hanging plants at kung ano-anong tanim ng gulay at prutas. So ito ang kamyas namin. Meron din kaming mulberry tree. So ito may mga bunga na siya. Ayan. Ayan siya. Ito naman yung aming puno ng kalamansi na paborito naming kuhanan kasi ayan. Kailangan po kasi namin ng kalamansi. Na good for fighting what? Bad guys. Fighting COVID. Hindi bad guys. Alam nyo bang may ginagawa rin kaming homemade herbal drink for cough and colds? Dikdikin lang ang dahon ng oregano hanggang kumatas. Pigaan ito ng kalamansi. Isalin ang katas sa baso at lagyan ng konting tubig. Very natural, di ba? Sa bakuran din kami madalas magtayo ng tent. Dito na po kami! Hello! Let's go po! Naway nakapagbigay sa inyo ng galak, itong magaganda at kakaibang mga halaman at bulaklak.